Masyadong maaga talaga itong pagli-live-in ninyo. Na napakasyong ako na pumayag ako makipag-live-in sa'yo! Mahal! Oh, ito na. Sa anong edad nga ba nating masasabi na ang nadarama natin na isa ng true love? Yung bang pang forever na? Ang mga kabataan ba wala pang karapatan na umibig ng totoo? Ang maging isang batang ama, hindi rin ba nila kayang harapin? Yan ang buod ng isang matatawag nating bittersweet love story sa pagitan ng isang 17-year-old teenager at ng isang 26-year-old teacher. Saan kaya hahantong ang pag-iibigan nila? Ito kaya ay tatagal o mauuwi sa isang malungkot na trahedya? Yan ang inyong pakatutukan dito sa aming nakakaantig na episode na pinamagatang Kung Mawawala Ka, The Eric Vincent Poche Story. May pera po ako sa business, ma, kaya huwag niyo na pong lalahan yung tuition ko, ha? Love you. May papadala ako dyan. Surprise. Send. Boss, ito ha. Nata mo yung chocolate bouquet na yan. Sige, sir. Ingat, ingat. Salamat. Sige, ingat. Maribeth Santos. Ganda na to. Preschool teacher. Born on June 26, 1993. 10 years. 10 years yung gap namin. 26 years old to. Wala na. Hi, Maribeth. Hoy, Eric! Oy! Mat, Balik mo yung pera ko. Malas itong bouquet mo. anong balik? Binalik ng nililigawan ko. Tapos hindi na ako kinausap. Ba't mo sisisi sa chocolate bouquet? Malay mo, kaya ka ginuhos kasi ayaw talaga sa'yo. Binasted na nga ako. Ginagago mo pa ako. Ha? Aray ko! Aray! Ano, huwag mo nang babyin. Ang layo-layo sa bitukan yan eh. Kayang-kaya ko yan. Talaga? Oh, Aray! Oh. Aray, ano ba? Diniinan talaga. Dapat ang sinabi mo, gayuma ang binili niya. Alam mo, tigil-tigil mo na kasi yung chocolate bouquet business mo eh. Ayan oh, napapahama ka lang. Maganda nga yung may business. Para sa mga sariling gastos ko, di na kita naaabala. Di ba? Ano ba natin makakasama dito sa mama? Nako, anak. Malabo pa sa ngayon talaga. Alam mo namang mahirap ang buhay dito. Mahal. Eh, kung uuwi naman tayo sa Samar, wala naman ako magiging trabaho dun. Kaya ipangako mo sa akin, naunahin mo muna yung pag-aaral mo. Okay? Eric, anak. Maganda makatapos ka muna bago magpamilya. Okay? Naintindihan mo ba? Ha? Pa. Uy! Sabi yung friend request ko. Ay, nagtatype. Teka. Ano? Loko ka talaga, nakikinig ka ba? Aray. Oo pa, nakikinig ako. Hi! Mangliligaw ka ba? Dapat face-to-face, ah. Ano pa? Walang paligoy-ligoy, oh. Straight to the point. Okay, sabihin ko. Eric, kamusta ang buhay mo nung bago mo nakilala si Maribeth? Nung mga panahong pong yun is wala pa po sa plano kong pumasok sa isang relasyon at wala pa pong direction yung buhay ko. Parang gusto ko lang pong enjoyin yung
buhay binata ko. Pagka-teenager mo. Yes po. Paano mo nakilala ngayon si Maribeth? Dumating po kasi yung pandemic po eh. Naghanap po ako sa mga page, yung mga naghanap po ng mga jowa. Kaano katagal kayo bago kayo nagkita ng face-to-face? Nung niligawan ko po siya kasi sa chat ng almost 2 months po. Tapos nung April po, medyo lumuwag po. Pwede naman po nang lumabas. Nagkita po kami ng April 25 po. Ito mo pala sa personal. Kaya naman ang susuot ko bigla. I know, right? Charot. Ikaw naman parang bata mo tingnan in person, no? Hoy, Bakit? 25 ka na ba talaga? 25 nga ako. Ilang beses ko na sinabi sa'yo yun. Flowers. Dark chocolates, no nuts, kasi alam kong may asthma ka. Baka matrigger. Oh? Research ka pa talaga, ah. Wow. Fairness sa'yo, lakas maka-green flag nun. Ano naman to? Bakit meron kang pa-butterfly dito? Sabi nila, ibig sabihin daw niyan, purity and good intentions. Yung kasi intention ko sa'yo. Alam, no? Weird ko, no? Preschool teacher, pero muntang alam magsalita. Hindi, okay nga yun eh. Nakaka-amaze yun. Okay yan, okay yan. Huwag mong ibahin yan kasi naisip ko pag kunyari nanay ka na, tapos may anak ka, parang cool, ma'am, di ba? Mami, agad? Napaka-advance mo mag-isip, ha? Bakit? Hindi. Hoy, Okay sagutin muna kita, no? Ay, yan na nga. Yan na yung sinasabi ko eh. Uy, pero Erica, maraming beses ko na rin naloko. Nasaktan. W na yata ako kung masira pa yung tiwala ko. Maribeth, ngayon lang ako naging sigurado sa nararamdaman ko. Saka, sa loob ng 2 buwang pangliligaw ko sa'yo, hindi pa ba malinaw na malinis ang intention ko sa'yo? Diba? Pinagkakaloob ko na sa'yo ang pagkakataon. Sinasagot na kita. Sinasagot mo na ako? Ngayon, dito. Siguro. Eric? Ah? Sinasagot na kita. Wait lang. Teka, ibig sabihin, ito na yung araw natin. Oo nga! Yes! Hoy! Kami na! Ano ka? Hoy! Kami na! Pag tayo na Ayos ba? buti na nakalabas tayo. Ang ingay mo! Ingay mo! Noong araw din iyon ay naging opisyal na magkasintahan sina Eric at Maribeth. Pero dahil sa lumalalang pandemya, nahirapan silang regular na magkita ng personal. Hanggang sa... Happy second month rin mo mukha mo. Anong ginawa ko? Isang tanong, isang sagot. 25 ka na ba talaga? I'm sorry, mahal. Nagsinungaling ako kasi natakot ako baka hindi mo ako kausapin eh. Diba? Sabi mo sa akin, ayaw mo sa bata, ayaw mo sa immature, kaya ako nagsinungaling. Pero sasabihin ko naman sa'yo, mahal. Hindi ko itatakot sa'yo. Kailan mo balak sabihin? Kapag ako na lang yung hindi nakakaalam. Eric, ano man tingin mo sa akin? Siya nga! Na hindi ko malalaman yung totoo. Eric, kalimutan mo na ako. Ayoko ng ganito eh. Ayoko ng ganito. Kalimutan mo. Nakipaghiwalay ka ba sa akin? Ba't ka nakikipaghiwalay? Kaya naman natin pag-usapan to, di ba?
Mahal. Huwag mo akong iwan, mahal. Mahal, gusto mo lumuhod pa ako sa'yo eh. Oh. Please, mahal. Huwag mo akong iwan. Ha? Mahal. Tawarin mo na ako, mahal. Mahal. Sige na. Tumayo ka nga dyan. Hindi naman ako Diyos para luhuran mo eh. Tumayo ka na dyan. Sorry. Wala ka. Please. Naku na. Ayoko na na tinatawag mo akong mahal. Pangalawa, ganit ka ng ibang babaeng pagbibigyan mo niyan. Hindi mo lolokohin. Kasi gustong-gusto ko po talaga siya kaya nagsinungaling ako sa age ko. Pero nung July, nawala ng trabaho sa Maribet. Diba? Opo, kasi dahil po sa parang nalugi po yung company ng sa school po nila. Lumayas ka na, ha? Dahil hindi kami bahay ang punan. Bigyan mawa po kayo sa akin. Natatrabaho naman po ako. Naghanap lang po ako ng trabaho. Magbabayad po ako. Puro ka magbabayad, ha? Puro ka magbabayad. Eh, ilang buwan na yung binigay ko sa yung palugit. Maribet! Ha? Kung hindi mo mababayaran yung 3 bang utang mo, eh, lumayas ka na dito! Bigyan mawa naman kayo sa akin. Wala ako matutuluyan. Bigyan naman. Wala akong pakialam. Kilala niyo naman ako. Balik ka na lang dito kung may pambayad ka na. Bigyan naman. Ilan mo ako? Pumunta. Pumunta. Maribeth. Maribeth, ano nangyari sa'yo? Bakit? Nandito yung mga damit mo sa labas. Ano nangyari sa'yo? Okay ka lang? Uy, ba't ka umiiyak? Pinaalis na ako. Ako pa nang matutuluyan ko. Huwag mo kong ginugulo. Maribeth, alam kong galit ka sa akin ngayon. Ha? Pero hayaan mong tulungan kita. Sa amin ka muna tumuloy. Ano? Niloloko mo ba ako? Maribeth, wala kang tutuluyan dito sa Maynila. Wala dito yung pamilya mo. Alam ko, iniisip mo baka immature decision na naman to, pero hindi kita kaya makita ang nahihirapan eh. Eh, di kayo ko maging pabigat sa'yo. Mahal. Nagkamali ako, okay? Nagsinungaling ako at nasaktan kita. Pero natuto na ako. Kaya balik ko yung tiwala mo sa akin. Sabay nating harapin anumang pagsubok ang dumating. At kayo'y nagdesisyon na mag-live-in na kayo. Na parang patirahin po siya sa bahay kasi parang hindi na rin po siya umupa, hindi na siya gumastos. Teka, ilang taong ka na niyan? 18 po. O ano sabi ng father mo? Sabi niya- Siyempre, alam ng tatay mo, medyo ano ka pa, very, very young. Opo.
nabigla din po siya. Sabi niya, tinanong niya po kung sure ka na ba sa kanya or ready ka na ba makisama sa isang babae, ganun po. Pero since mabait naman po yung father ko, naintindihan niya po para hindi na rin po gumastos sa upa yung si Maribeth po. Pumayag na lang din po siya na patirahin sa bahay po. Buti nga yan, no? Kasama ko si Eric. Di ba, at least hindi ako nag-iisa. Dito din naman sa atin, hindi ka mag-iisa, anak. Maalagaan pa kita. Diyan ba, inaalagaan ka? Baka naman mas nahihirapan ka pa. Hindi naman po ako nahihirapan dito. Sige na, ma. Tawagan na lang kita mamaya, ha? Bye-bye. Mahal. Merienda. Ginawa kita. Kape, oh. Kape ka muna. Sige, tapusin ko lang to, ha? Grabe, napakasipag naman ng mahal ko. Pahinga din pag may time, ha? Alam mo, mahal, nakita ko yung mga teachers doon. Pasok ko na pala. Ayaw mong mag-aral ulit. Tapos, take ka ng board exam. Malay mo, baka maging licensed teacher ka. Oh. Ano pinag-uusapan yung mga ganyan? Mahal, paano ko yun? Sige na. Ayaw mong gawin? Kung nga sabing pag-usapan, eh. Pangkulit mo. Tumulong si Maribeth sa chocolate bouquet business ni Eric habang naghahanap ito ng panibagong trabaho. Si Eric ang gumagawa ng designs at si Maribeth ang nakikipag-usap sa mga customer. Inakala ni na Eric at Maribeth na magiging madali ang pagsasama nila sa iisang bubong. Pero naging mas madalas ang pag-aaway nila. Hanggang sa... Mahal naman, ang dami mong pinapautang. Hindi mo alam kung magbabayad tong mga to. Sigurado ka ba dito? Mahal, gets naman kita. Pero pinipili ko naman yung pinapautang ko, eh. Malulugi tayo niyan, eh. Ano ba, sino ba talagang immature sa ating dalawa? Ha? Marunong ba mag-manage ng pera? Oh, tingnan mo. Ano sinasabi mo? Ano? Eric, Totoo naman. baka akala mo ang laki ang natutulong ng installment sa business natin. Bumibili sila ulit sa atin. Naghahanap pa ng ibang kliyente, kaya dumadami yung customers natin. Sige. Oo, ang dami nating customers, ha? Oo. Nasaan yung kita? Nasaan? Wala ka naman palang tiwala sa akin. O di saksak mo sa baga mo yung negosyo mo. Saksak. Alam mo naman sinong kagaling mag-compute. Alam mo, lalo mo lang pinarealize sa akin na napakasyong ako na pumayag ako makipag-live-in sa'yo. Kumain mo na, mahal. Hinga. nung nagpa-vaccine si Maribeth, may nangyari sa kanya, di ba? Nung after po ng vaccine, parang madalas na siyang hingalin, tapos atakin ng asthma po after po ng vaccine po. Maribeth, nagkausap kami ng mga magulang mo. Bakit ho? Dahil nag-aalala kami sa inyo. Sa totoo lang, masyadong maaga talaga itong pag-live-in ninyo. Hindi nyo pa nga masyadong kilala ang isa't isa eh. Kaya ayan, madalas kayong mag-away. Maribeth, pag-isipan mo na mabuti ang sinasabi sa'yo ng mga magulang mo. Kung gusto mong manatili pa rito. Lalo na ngayon, madalas nang umaatake ang asthma mo. Mauna na ako sa inyo. Sa kabila ng mga nangyari, nagdesisyon si Maribeth na manatili kina Eric. Pinatunayan naman ni Eric na nagbago na siya.
Hindi nagtagal, nakahanap na rin ng trabaho si Maribeth bilang collection associate sa isang kilalang bangko. Unti-unti naging maayos muli ang kanilang pagsasama. Hanggang sa Nina ka pa. Ganda ng mukha ko. Ganda. Galing ah. Parang professional. May tinitingnan mo, kaya mo pa tinitingnan yan. Hindi kasi tinan mo. Yung kasambahay ng pinsan ko, nabuntis. Papaampon daw yung bata Oo naman Sana mapunta naman to sa maayos na magulang. Nga. Sumampanin natin. Nakuloko ka ba? Para naman sa mga padalos-dalos mong desisyon Mahal, hindi yan padalos-dalos. Alam kong kaya natin bumuhay ng baby. Bakit? Unang-una, ito yung negosyo, buhay. Kaya tama ka sa desisyon mong installment. Galing-galing talaga ng mahal. Pangalawa, may regular kang trabaho. Diba? Pangatlo, graduate na ako Malapit na Oh, ito na lang Kaya na. Nararamdaman mo? Ano sabi? Maribeth. Maribeth. kasi. Ano Hindi nga. ba? Hindi. Pakinggan mo. Mabilis yung tipo o mabagal? Mabagal. Exactly. Kasi hindi ako kinakabahan. Dahil alam ko na kahit anong gawin ko, basta kasama ka, kayang-kaya ko. Mahal, ano bang kailangan ng bata? Damit, diba? Pagkain, bahay, pagmamahal. Mahal. Kayang-kaya nating ibigay lahat ng yun sa bata. Ito. Meron tayo ng lahat. Basta magiging masaya pa tayo. Sa mahal. Sa nigurado. Magiging masaya tayo sobra. Kaya Kasi parang ayaw mo. gusto. Gusto mo? Gusto, sobra. Oh my gosh, ano, mag-aampon talaga tayo? Oo nga, ako gusto ko. Gusto mo ba? Gusto ko. Oy, meron na. Magiging magulang tayo? Oo! Tayo ang pinakamagiging magaling na magulang sa buong mundo. Yun na, wala na atrasan. hindi nagdalawang isip sina Eric at Maribeth sa desisyon nilang ampunin yung sanggol. Kinonsulta naman nila ang kanilang mga magulang at nakuha naman nila ang suporta ng mga ito. Kayo na bahala sa baby ko, Huwag niyo babayaan yung anak ko. Emma, pangako. Maraming salamat sa inyo, Kayo na bahala sa anak ko. Salamat din. Pauwi na ako. Baby. Dahil alam mo, ito yung pinakamasayang araw ng buhay ko. Tsaka alam mo, hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala. Umako ka ng isang napakalaking responsibilidad na magmahal at magpalaki ng bata na hindi naman sa'yo. Sobrang proud ako sa'yo, mahal. Sobra. Please, galawin ka itong binili ko. Ay, Tisha. Alam mo, mahal, feeling ko magiging magaling kang mommy or teacher ni baby.
nga pala, bago makalimutan. Mahal, sorry kung i-bring up ko ulit yung topic. Naalala ko lang, may board exam ngayong taon. Ayaw mo bang subukan ulit? May board exam ulit para sa mga teachers ngayon. Ayaw mo bang subukan ulit? Mahal, 2 beses na ako nabigo eh. Alam mo, pinanghinaan na talaga ako ng loob. Ayoko na masaktan ulit. Mahal. Maniwala ka sa sarili mo. Ako naniniwala akong magiging teacher ka balang araw. Tutulungan kita. Tulungan kita mag-alaga kay baby. Tulungan kita mag-aral. Pagtitimplahan kita ng kape, gabi-gabi. Saka hindi pa ba magandang dahilan si Baby Zia para pagpatuloy yung pangarap mo? Alam mo, tama ka rin eh. Sige, tutuloy ko. Thank you. Nag-exam ako. Hindi na lang para sa akin. Pero para sa inyo ni Baby Zia. Para sa pamilya natin. Hawak-hawak ang iyong kamay, sabay nating harapin. So, naging ama ka at the age of 18. Yes po. At inalagaan ninyong dalawang parang, Opo. parang tunay na ninyong anak. Yes po, Tita Mel. Habang magkatuwang sila sa pag-aalaga kay Baby Zia, sinuportahan at tinulungan ni Eric si Maribeth para sa licensure examination review for teachers. Inhale. Exhale. Samantala, nakagraduate naman si Eric sa kursong Bachelor in Business Administration. Pero isa na naman palang panibagong problema ang kanilang kakaharapin. Ano ba? May usapan na tayo. Anak na namin to. Anak ko yan. Ibalik nyo na lang sa akin yung anak ko. Wala naman kayo karapatan sa karapatan. Sa tingin lang naman. Anak ko yan! Tama na po. Kung wala kayong maipapakitang legal adoption papers, ang ina mas may karapatan sa bata. Ngayon, kung gusto nyo pong ipaglaban ng karapatan nyo, idaan nyo na lang po sa korte. Nanay ako yung bata. Nanay, anak ko Mahal, ayusin na lang natin, ha? Ha? Tana. Ayusin natin to. Ayusin natin, ha? Ha? Ayusin natin. anak. Baby, Mahal! Maipit ka! Uy! baby, Emma! Mahal! Ano ba? Mahal! Anak ko yan! Mahal! Tama na! Mahal! Teka. Mahal. Sige. Hindi ko kaya, man. Anak ko yun eh. Alam mo, sinabi ko sa sarili ko na magiging matatag ako para
para sa mga pangarap ko. Para sa'yo. Para sa pamilya natin. Pero ang hirap-hirap pala nang wala ka sa amin ng papa mo. Miss ka na ng mami. Mahal. Baby Zia. Anak ko. Baby Zia. Anak ko, namiss na kita. Mahal, salamat. Salamat. Babalik dito si Emma. Kaya hindi niya na tayo guguluhin. Binigay niya sa atin ng full custody kay Baby Zia. Thank you. Thank you, Ma. Ako dapat nagpapasalamat sa'yo. Alam namin kong natuklasan tungkol sa sarili ko na akala ko hindi ko kayang gawin, pero nagawa ko dahil sa'yo. Ang dami kong natutunan. Oo, madalas matigas ang ulo ko. Alam mo yan, or immature. Pero binaglaban mo pa rin yung pagmamahal mo para sa akin. Kaya mahal, salamat. Teka, Baby Zia? Naku, teka, dito ka muna kay Lolo, ha? Di ba, baby? Naku, excited na makita ka ng lola mo. Tutuwa sa'yo. Naku, ano mo naman yan? Oh, Mahal, oh, cute. Oh. tingin ka sa akin. Huwag kang kukurap, ha? Ano naman ang pakulo mo, ha? Seryoso nga. Sana huwag mo isipin na padalos-dalos nung gagawin ko. Mahal, ngayon lang ako naging ganito kaseryoso. Ngayon lang din ako naging ganito kasigurado. Sa tanaw na muna, kahit ano man ang nangyari, ay ikaw at ikaw ang Maribeth, mahal, will you marry me? Kung ikaw kasal na, mas lalo naman ako. Kaya yes, mahal. I will marry you. Yes. Yes! Magkakaroon na ako ng pangalawang apo! Saktong-sakto, mahal. Nag-set na ng date sina Eric at Maribeth para sa kanilang kasal sa susunod na taon. Pagkalipas ng ilang buwan, kumuha naman si Maribeth ng licensure examination for teachers sa pangatlong pagkakataon. Unti-unti na sanang nakakamit ni na Eric at Maribeth ang kanilang mga pangarap. Pero Okay, andito na tayo. Kasi, kung ano-anong swimming pinagagawa mo kanina, backstroke, mga freestyle, pagsabayan ka sa mga kaibigan natin eh. Ano? Kaya mo. Ha? Hindi. Alam ko na, baka kinakabahan ka sa result, sa board exam mo, pero huwag kang mag-alala, papasa tayo doon, papasa ka doon dahil sino ba nag-tutor sa'yo? Best tutor in the world! Di ba? Di ba? Kalma lang. Ano? Tara. Pasok na tayo, mahal. Ano? Hindi mo na kaya?
Teka. Kaya mo tumayo? Kaya mo tumayo, ha? Kunin ko yung nebulizer mo. Naubusan kasi tayo ng inhaler. Sensya ka na, nakalimutan pa yung nebulizer. Sorry, naubusan tayo ng inhaler kanina, mahal. Teka lang, mahal! Bibilang ako na 10! Andiyan na ako! Mahal, ito na! Mahal! Oh, ito na. Inhale. Exhale. Inhale. Wait. Inhale. Sige. Mahal. Yung tinuro ko sa'yo. Gawin mo. Slowly but surely. Mahal. Mahal, inhale. Sige na. Hindi ko na kaya. Mahal! Inhale! Tulong! Mahal! Maribeth! Tulong! Tulong! Maribeth! Exhale! Exhale lang eh! Mahal ko! Tulong! Na-apply ko pa naman po sa kanya yung mga gamot kaso hindi na po talaga tumalab. Tapos yung po, nawala na po siya ng hininga habang kaya yakap-yakap ko po siya. Oo. Tapos sakto po may dumaan po na sasakyan. Pinara mo? Opo, dinala ko pa po siya sa ospital. Habang nasa biyahe po kami, hindi po ako sumuko. Inano ko po siya, sinisipir ko pa rin siya, baka maagapan pa. Kaso pagdating po sa ospital, talagang hindi na po siya. DOA. Opo. Dead on arrival. Yes po, Tita Mel. Sa ospital. Alagaan at papalakihin ko si Baby Zia kung paano mo siya inalagaan. Papalakihin ko siya sa alaala mo. Sinusupa ako yun sa'yo. Puso'y nasasabik sa iyong pagbabalik. Kahit na kay tagal, sa'yo'y maghihintay. Pag-ibig sa'yo'y paglalaban. Tadhana man ay lumalas. Santos. Tupad mo yung pangarap mo. License teacher ka na. Anong maipapayo mo sa mga kabataan natin na gaya mo? Ang may papayo ko po sa mga kabataan katulad ko po, wala pong binigay ang Diyos na pagsubok na hindi natin kakayanin po. At huwag kayong susuko. Lahat ng pagsubok, kayanin nyo po kasi gawin yung inspirasyon yung mga pagsubok na pinagdaanan nyo upang maging matatag kayo sa mga susunod na panahon po.
Maraming salamat sa iyo, Eric, ha? Thank you po, Tita God Mel. bless you. Sabi nga nila, experience is the best teacher. Sa kaso ni Eric, sa kanyang murang edad, napakarami na niyang natutunan sa mga pinagdaanan niya sa buhay. Sa bawat laban, problema at trahedya na kanyang hinarap, ang nagpatibay sa kanyang kalooban, alang-alang sa kanyang anak. Ika nga nila ngayon, susuka pero hindi susuko. Sana ikaw rin, patuloy kang lumaban sa bawat pagsubok na kinakaharap mo. Huwag na huwag mawalan ng pag-asa. Pasasaambay, malulutas din yan at ika'y liligayang muli. Ngayon, bukas, at magpakailanman.